Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, pinainit po lalo ng ABBA Music ang live ng Itbulaga dahil talagang nag-enjoy po ang mga live audience ng studio. So sila po ay from UK at talagang sila po ay ibang lahi pero talagang sobrang napakasaya nila dahil sila po ay nabigyan ng chance na makapag-perform sa number 1 noontime show, which is itong Itbulaga, at enjoy din ito ng mga Dabarkads natin. At hindi lang yan mga Dabarkads, may special guest po sa Itbulaga kanina, si Dabarkads Alessandra De Rossi. So nag-promote po siya ng kanilang movie na showing na po ngayong October 22, syempre 2025. Etong Everyone Knows Everyone, siya po ang director dito, at the same time, siya po ay artista din dito. And sa movie na to mga Kadabarkads, introducing si Atasha Mulak. Kasali po dito si Atasha Mulak mga Kadabarkads. Kaya supportahan natin ito. After Itbulaga, pwede na po tayong manood ng Everyone Knows Everyone. Okay, supportahan natin yan. Sana sumama si Atasha Mulak sa pag-promote sa Itbulaga, no? Kay Derek Alessandra De Rossi. Samantalang congratulations naman sa 4 po na Itbulaga host. Walang iba kundi po ang Jowa Pau bilang Best Noontime Variety Host, and syempre itong si Atasha Mulak naman, Most Promising Female Star sa Alta Media Icon Awards. Wow, congratulations sa mga Dabarkads natin dahil talaga namang deserve nila ang mga nakuha po nilang award. Meron nga pong mga nagsasabi na bakit daw si Ryan Agoncillo ay hindi daw po na-awardan or na-recognize, gayong mahusay po ito na host. So si Ryan Agoncillo naman mga Kadabarkads, noon pa man, best host na po ang award niyan during its younger year pa po mga Kadabarkads. Actually, si Ryan Agoncillo nga po ay deserve na magkaroon ng own talk show or even game show kasi talagang may sense yung mga question niya, yung mga sinasabi niya. So, hopefully, magkaroon nga po siya ng talk show, no? Dahil maging si Boss Joey De Leon, hanga po sa pag-hosting na ginagawa po ni Ryan. Dahil marunong po si Ryan Agoncillo mag-handle ng mga sensitive issue, mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, etong nangyari po sa Legend Night na ginanap po dito sa Duzitani Hotel para po yan sa RJ Bistro, na kung saan ay kinabibilangan nga po yan ng mga clones natin, kabilang dyan si Elvis Presley, at talaga namang sobrang successful po ng gabing yon mga Kadabarkads. Kagabi, talagang punong-puno po yung venue mga Kadabarkads, at nakita ko nga po, sobrang enjoy na enjoy sila sa mga clones natin, lalo na nung si Elvis Presley na po ang lumabas. Sigawan sila, palakpakan sila, nagtayuan sila mga Kadabarkads, at maging si Mr. RJ Jacinto mga Kadabarkads, na-amaze sa sobrang dami pong nagpunta mga Kadabarkads, at sabi niya nga po, ito yung inireveal niya ha, after po ng concert po ng mga clones natin doon. So meron daw pong part 2, i-announce niya daw ito by November 25, syempre 2025. So meron tayo ulit aabangan mga Kadabarkads. Tunay nga po talaga na superstar itong si Jerome Ibardome mga Kadabarkads dahil sobrang nag-enjoy ang mga taong nagpunta sa naturang concert. Sabi nga po ni Nas Poblete, meron pong regalo si Mr. RJ Jacinto sa kanila. Thank you Boss RJ and Ma'am Lilibet Redondo Magos for this wonderful gift. I will cherish them as if they are treasures. I'm gonna have this frame and display into my studio. What a night!
thank you all. So may t-shirt. Tapos pinirmahan po nila mga kadabarkads yung mga clone na yung parang brochure dito. Tag-iisa po sila ng pirma. Tapos ipiprame daw po ito ni Nas Poblete, ang clone po ni Jose Marichan. And also, may post din po ang isang kasamahan doon nitong si Mr. RJ Jacinto. Sabi po dito ni Mr. Milo, it was a pleasure to host Legend Night last night at RJ Bistro. Congratulations to our featured performers on a very successful show. Karamihan sa kanila ay mas bata pa sa akin pero lahat sila ay fellow and old souls and lovers of the greatest music from the past. What an incredibly talented group of people. Welcome na welcome kayo sa RJ Bistro, the home of retro and rock and roll dito sa Pilipinas. Congratulations and great job guys. Stay tuned for announcement on part 2. Ayan ay part 2 po mga Kadabarkads. Dahil nga po nagustuhan ni Mr. RJ Jacinto ang naging outcome ng performance ng mga clones natin, lalo na si Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome mga Kadabarkads, eto na po yung pinaka-official banner po para yan sa magiging concert niya by December 21, 2025. Ito po yung mismong location ng concert. LBC Resto Bar, Lolomboy, Bukawe, Bulacan. Start from 7 p.m. to 11 p.m. Samantalang bago pa man magsimula ang Clones Open, inireveal na po ni John Ryle Kiambao ang mga kasali po doon na clones. Kabilang na po si Gary Valenciano, Steve Perry, and syempre si Dulce. So, noon pa man, marami ko na pong nababasa mga Kadabarkads sa comment section po ng Itbulaga na kung bakit daw parang madalang or hindi madalas mag-guess itong si Jerome Ibardome. So marami ko pong nakikita doon na naghahanap po kay Jerome Ibardome and syempre kay Karen Carpenter. So bakit daw hindi binibigyan ng schedule, ganyan. So yun po yung ilan sa mga katanungan ng mga fans at Dabarkads natin na nakakamiss po kay Jerome Ibardome. So siguro kaya wala pong schedule mga Kadabarkads, busy din po itong si Jerome Ibardome sa mga gigs niya, 'di ba? At the same time kasi nag-aaral din po itong si Jerome Ibardome, tama? Kaya po yung schedule niya talaga naman pong hectic, no? Hindi natin masabi kung kailan siya available. So yung mga gig niya na yan, mga Kadabarkads, sinataon niya po talaga yan pag wala po siyang pasok, mga Kadabarkads. Kaya sana maunawaan po natin kung bakit hindi madalas nagigess itong si Jerome Ibardome sa Itbulaga. Hindi lang naman po kasi Itbulaga ang kanyang ginagawa, kundi nag-aaral din po siya. And syempre, sumasideline po, no? Sa mga gig po na ino-offer po ng mga producer po sa kanya. Kaya thankful tayo dapat pag andyan po si Jerome, at kung wala naman po, huwag natin masyadong hanapin kasi si Jerome po ay abala talaga sa kanyang pag-aaral. Pinagsasabay-sabay niya lamang po talaga yan mga Kadabarkads. So mahirap po yun, working student ka, 'di ba? At the same time, meron ka mga racket, 'di ba? Kaya antayin natin na maging free si Jerome Ibardome sa mga schedule niya kasi hindi po biro ito pong kanyang ginagawa. Okay? Sana malinaw po yun sa lahat, ha, mga Kadabarkads. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.